Hi, YouTube. Good morning. So, bago ang lahat, siguro share ko lang yung experience ko about goat farming for beginners. Kasi karamihan kasi sa mga nakikita natin or nasi-search natin online is napakahirap sundin kasi usually karamihan kasi sa kanila is more on commercialized type na, pero pag once na kasi umpisa ka mag-umpisa ng marami at malaki agad, hirap niyang i-handle kung wala pa tayong experience. So siguro i-share ko na lang sa inyo kung ano yung experience ko as a first time goat farmer, base sa na-experience ko na at ano yung mga pangangailangan ko dapat bago ako nag-start ng goat farm. So unang-una kasi ang ginawa ko, nag-research nga ako online, kaya lang ang hirap kasing i-implement lalo na kung yung budget mo is limited or let's say hindi naman ganun kalakihan. So yun ang isang problema kung talagang unlike kung talagang malaki talaga yung investment or pera mo na i-invest mo dito sa business na to. Kaya lang sabi ko nga, hindi siya ganun kadali without knowledge. So as much as possible, mas maganda talaga yung punta tayo sa mga training centers, nagbibigay ng training facilities at nagbibigay ng idea kung ano yung mga dapat nating gawin or dapat nating sundin bago mag-venture sa ganitong business. Pero based on my experience, first thing talaga na naging problema ko is yung pakain. So yung pakain ng kambing. So para sa akin, ang number one talaga na kailangan i-prioritize mo bago ka bumili ng is magtanim ka muna. So start planting grasses and legumes. As possible, 3 months before you buy goats, dapat nakapagtanim ka na. Kasi ang problema is kung inuna mong bumili ka agad ng kambing, mamumrob ka na agad sa pakain. So ang tendency niya, lalo na pag marami yung binili mo, isang ka kukuha ng pagkain. Usually ang mangyayari dyan is kukuha ka ng tauhan. Sa kalaking cost yun para sa iyo sa pagkain pala ng kambing. Pangalawa is yung availability. Let's say kung may tao ay kung ikaw lang yung kukuha, alam kung saan ka kukuha, kung available ba yung pagkain. So ang mangyayari is mapipilitan ka talaga na bumili ng feeds or concentrate na kailangan ipakain mo sa kambing mo. Pangalawa is yung, so yun nga, sabi ko kanina, pag once na kumuha ka ng tao, syempre babayaran mo yan araw. So yun ang unang-unang kailangan mo sa pag-isip ng goat farm. Kailangan mo magtanim muna ng pagkain nila 3 months before buying. So yun ang unang-una kong challenge. Pangalawa is syempre pag once na napagtanim ka na ng pagkain nila, pangalawa is kung ka bumili ng kambing, dapat is pangalawa is yung goat housing. So ang goat house, yun ang one of the thing na kailangan mo sa mga kambing. Kasi hindi natin na-anticipate yung panahon. Kasi minsan kasi is bigla na lang. So ang nagiging cost niyan, pag once na umulan is magkakasakit kambing natin. Yun ang number one na kailangan nating i-prevent. Kasi pag once na naulanan yung mga kambing, ang tendency niyan is magkakasipon na. Pangalawa niyan, within 3 to 5 days hindi nakakain. So napakasayang investment natin pag hindi natin anticipate yung ganung situation. So sabi ko nga, before nung bumili ka ng kambing, kailangan nakapagtanim ka na. Pangalawa is yung nakapagpagawa ka na ng bahay. As naman yung goat house, hindi mo naman kailangan very expensive kasi yun nga, kalami sa mga goat farmer is nagpapagawa na agad sila na napaka-bahay ng kambing. Then ang tendency is, yun nga, nawawala na yung budget nila or kaya over budget na sila. So ang tendency niya,
Unang nakikita nila is yung lugi. Kasi ang importante naman kasi dyan is yung kambing na bibili mo, hindi yung bla. Yung bahay lang naman nila is to prevent them na mabasa o kaya bigan. So, syempre, although kung may budget ka naman talaga, hindi napakalaking bahay or magandang bahay. Pero as much possible para sa akin, hindi mo kailangan gastusan yung papabahay nila. So, yun lang, yun ang kailangan, yung goat housing. So, ang pangatlo naman is yung fencing. So, syempre, pag tanim ka na, pagpagawa ka na ng bahay, number 1 is yung pagpapabakod. So, based sa experience ko, nung nagkaroon na ako ng kambing, nagpagawa syempre may bahay. Ang problema ko naman is dati tinatali ko lang sila. Pero anticipate, siguro ang una kasing biniling kambing is 5. Hindi ko naman anticipate na lang sabay-sabay ng at least tagdadalawa. So, isipin mo na lang yung 5, nag-anak ng 2, naging 15 na sila. So, ang dami na. Kung bibilang ko isa-isa ng tali, is napaka-expensive na. So, ang yun, nagpabakod na ako. So, as much possible naman yung mo kailangan bumili ng mamahaling mesh wire or options naman tayo na pwede nating bilhin tulad ng mga kawayan. Kung paano mo diskartehan, di ba? So, ang unang ginawa ko, ang mga hog wires. So, although medyo dapat yung hog wire kasi yun nga, medyo delikado kasi depende sa mga butas niya eh. Pero yung hog wires bibili mo is yung 4 feet and above, more than enough nang pwede yun. Kasi sabi ko nga, yung mas mababa sa 4 feet, ang nangyayari is lumulo sa butas ng hog wire. So, ang suggest buy hog wires more than 4 feet or higher than that is hindi sila lumusot sa mga butas. So, ang naging problema ko, ang naging challenge mo, pabakod or fencing is, yun nga, pag once na dumami na yung mga anak ng kambing mo, hindi mo na sila kayang i-handle. Yung nangyayari. Pag once kasi na limitan, is naglalaro sila, tumatakbo sila. Ang nangyayari is pumupunta sila, hindi mo na anticipate, pumupunta sila sa mga kapitbahay mo or yung mga kapitbahay mo na lupa, hindi naman totally, siguro kung mayaman ka, malaki yung lupa mo, pero siyempre meron pa rin at meron kang kapitbahay na ma-affect sa mga kambing mo pag once na pinalpas mo sila or nakatakas sila nila, di ba? So, ang mangyayari is kakainin nila yung kapitbahay mo. So, yun yung isang bagay na ina-avoid natin at kailangan natin bakod or fencing para ma-avoid natin yung ganong situation. At syempre, hindi natin minsan may iwasan magkaroon ng argument kapitbahay mo. So, imbes na napaganda ka sa yung business, mapapasama ka pa, di ba? As much as possible, yung fencing is kailangan. Yun talaga yung the best thing talaga na kailangan mo. After tatlong needs nito for pagkakaroon ng goat farm, siguro ito yung tatlong bagay na handa bago ka bumili. Siyempre, pag once nagawa mo ng tatlong to, that's the time na bigyan na ng kambing mo. So, as much as possible, pag wala ka pang experience, lalo na sa mga backyard racer lang or semi-commercial racers, possible mag-start ka muna sa mga native na kambing kasi ang hila ka pang idea kung paano mag-alaga ng mga kambing. Pag once na naman isa or dalawang kambing, lugi ka na. Yun ang mangyayari, lugi business mo. So as much possible, mag-start ka muna sa mga murahing kambing, di ba? Para at least makapagpana sa kanila. At least ma-prevent mo kasi hindi natin so malaking disadvantage yung para sa atin. So kailangan mo talagang mag-start muna sa mga native para mapag-aralan mo, mapag-practicean mo. Pag once na master mo na sila, saka ka na mag-upgrade at bumili ka na ng magandang bulugan. So yun ang the best thing na kailangan mo i-start bago pa man din yung ibang mga bagay-bagay. So yun lang may share ko about experience ko about goat farming.
bago kayo mag-start, ulitin ko lang, ang first thing that you have to do is to plant grasses and legumes as much as possible, di ba? Then after 3 months, that's after 3 months of buying goats. Pangalawa is yung goat housing. So, syempre habang tumutubo yung mga tanim mo, nagpapatayo ka na ng bahay nila. Tapos na tayo mo ng bahay nila, kailangan magpabakod ka na doon sa lot area na paglalagyan na. So, after that, doon ka na bumili ng kambing para at least bago mo sila mabili at malipat mo na doon sa tirahan nila, much comfortable ka na. Hindi ka na rin nahihirapan pang mag-adjust. So, yun. Maraming salamat sa inyo. God bless. Thank you very much.